Isang nakababahalang insidente po ang nangyari sa isang compound sa Pasay City. Pinasabugan po kasi ng granada ang nasabing lugar pero umasa ang mga otoridad na malulutas agad ang nasabing krimen dahil ang mga suspect huli on cam. Huling-huli on cam ang paghagis ng granada ng dalawang lalaking sakay na motorsiklo sa isang compound sa Barangay 112, Zone 12, Pasay City. Sa videong ito, makikita ang pagtigil ng isang motorsiklo sa tapat ng gate ng compound. Buwabang nakaangkas sa motorsiklo tila may itinapon sa loob ng compound. Sa isa pang bahagi ng video, makikita ang muling pumasok sa gate ang lalaki at may itinapon ulit. Sa kuha naman ng CCTV sa loob ng compound, makikita na nagkaroon ng dalawang pasabog. Hindi pa malinaw kung bakit pinasabugan ang loob ng compound dahil tumanggi muna magbigay ng pahayag mismong barangay official na nagbigay ng CCTV footage habang gumugulong pa ang investigasyon ng pulisya. Samantala, balikan po natin yung naiulat namin na pagsabog sa isang compound sa Pasay City. Nasa linya na ng ating telepono si Inspector William Masiglat ng Investigation and Detective Management Section ng Pasay Police. Magandang hapon po sa inyo, Inspector Masiglat. Good afternoon. Opo, kumusta na po yung tinatakbo ng ating investigasyon tungkol po dito sa insidenteng ito? Well, as far as the investigation is concerned natin, according dun sa mga investigator natin, may nakuha silang mga fragments ng fragmentation grenade. Opo. At sabi ng EOD, ito raw ay 2 USMK-2 fragmentation hand grenade. Aha. Yun ang natin. Yung ating mga yung mga suspect natin still hindi pa natin ma-identify considering na ito ay nakasuot ng helmet, the full face. Opo. At although na-capture naman to ng CCTV, hindi maganda yung yung resolution. Aha. May nasaktan po ba sa explosion na yan, sir? Come again? May nasaktan po ba? Ay wala namang nasaktan kundi yung mga sasakyan lang na nakaparada doon ang na-damage. Yung balo naman hindi pa undetermined pa rin hanggang ngayon. Ayun sir, ano ho ang tinitignang motibo naman ng kapulisan po pagdating naman dun sa pagpapasabog sa isang compound na yan? Aha. Ano po yung motibong tinitignan ninyo? Bakit po pinasabog kaya? Ano po namin, bine-verify pa rin po namin dito. Kasi po, sabi mayroon daw yatang parang retaliation kasi alam niyo naman, pagkakay barangay chairman, medyo hindi nyo lahat mapiplis ang kasi ang ito, marami kayong project against so bahid politika ito, may bahid politika, sir. Oo, may bahid politika po yung anggulong tinitignan. Ay, hindi pa natin yung bahid politika, wala. Pero ang natin dito, tinitignan namin, bine-verify namin yung report na parang vengeance or retaliation lang. Teka, nabanggit niyo po si chairman. Si chairman po nakatira dyan sa compound na hinagisan ng granada. Oo, yun yatang hindi. Yung barangay nila is nandun sa loob ng compound, yung barangay hall nila. Yung barangay hall. Oo, ganun. So, ibig sabihin, para lang ko klaro kasi ang akala ko, compound ng mga may bahay. Compound ng mga Salazar yun. And the barangay hall is situated sa loob. Okay. So, hindi pala yun, Yung barangay hall nasa na-establish nyo na po na ang target yung barangay hall o baka may isang partikular na residente na target ng pagpapasabog? Wala naman pong ganon? Ay, wala naman po sigurong ganon. Sir, matanong ko lang po kayo, ilan po ba ang pamilyang nasa loob ng compound na nakatira dyan? Ay, yun po ang hindi pa huri natin na sa ngayon at pinapalo pa rin po natin lahat-lahat yung mga detalyo. Anytime naman po pwede kayong mag-inquire, Sir, sige po. Bibigyan po namin kayo ng progress. Anytime. Yes, sir. Oo, maghihingi talaga ho kami ng update pag meron naman kayo talagang nalalaman. Pwede po yan. Anytime. Thank you, sir. Sige po. You're welcome. Si Inspector William Masiglat ng Pasay Police.